May mainit na balita na naman po tayo para sa lahat ng Picoin holders dito sa Pilipinas. Isa pong malaking galaw ang gumulantang sa buong Pi Network community. Ilang malalaking investors o tinatawag nating whales ang sabay-sabay na naglipat o nag-transfer ng halos 1.5 million na Picoins sa mga crypto exchanges. Ang tanong ngayon, babagsak na ba ang presyo ni Picoin? O may mas malalim pa itong ibig sabihin? Kaya sa video na ito ay iisa-isahin po natin kung bakit nangyayari ang malawakang bentahan ng Picoin, ano ang maaring maging epekto nito sa presyo, at ano ang dapat nating gawin bilang mga Pi holders, lalo na tayong mga Pinoy crypto enthusiasts. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang nangyayari at bakit malaking issue ang 1.5 million na Picoins na inilagay sa mga exchanges? Ayon po sa datos ng PiScan, may mga whales o malalaking holders ng Picoin ang naglipat or ipinasok po nila ang kanilang 1.5 million na Picoins sa mga kilalang exchanges tulad po ni OKX, Bitget at saka Pionix sa loob lamang ng 24 oras. Ang ganitong kilos ay kadalasang sinyales na may sell-off na magaganap. Ibig sabihin, nagbabalak ang mga malalaking holders na ibenta ang kanilang mga coins. Kapag ang isang malaking volume ng coin ay ipinapasok sa exchange, malaki po ang posibilidad na babagsak ang presyo dahil sa sobrang supply. At kung hindi po sapat ang demand o ang mga bumibili ng coin or buyers, mas lalong mapapalalim ang pagbaba ng presyo. Sa kasalukuyan, si Picoin po ay nasa presyong 0.44. Bumaba po siya ng halos 9.86% sa nakaraang araw. Ang presyong ito ay malapit na sa all-time low na 0.40. Habang ang ibang altcoins ay umaangat ngayong linggo, si Pi naman ay taliwas ang kanyang galaw at patuloy na bumababa. Nagbibigay rin ng babala ang ilang analyst na kung magpapatuloy ang ganitong trend, posible itong bumagsak pa ng hanggang 0.26. Kaya ang tanong, may makakapigil ba dito? Yan, dito naman po tayo sa mga technical indicators. Ano naman po ang ipinapakita ng mga technical indicators dito? May mga mixed signals o magkahalong sinyales mula po sa charts. Una ay ang RSI or Relative Strength Index ay bahagyang umaakyat kahit bumababa ang presyo. Karaniwan, kapag ganito po ang nangyayari, may posibilidad na magbago po ang trend at umangat ang presyo. Pangalawa, lumiliit po ang gap ng Bollinger Bands na indikasyon po ng malapit ng breakout o biglang paggalaw ng presyo. Pero ang tanong ay pataas kaya ito or bababa? Kung may sapat na buyers, pwedeng mag-test po ang presyo sa resistance na 0.47 hanggang 0.52. Pero sa ngayon ay mukhang kulang pa sa lakas ang buying pressure para iangat si Picoin mula sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ngayon ay bakit naman po nagbebenta ang mga whales? Wala na ba silang tiwala kay Pi Network? Ang mga whales bilang malalaking investors ay may kakayahang baguhin ang galaw ng market. Kapag sila ay nagbebenta, madalas itong sinyales ng kawalan ng kumpiyansa sa project o takot na bumaba pa ang presyo. Ang pagbebenta po ng 1.5 million na Picoins ay hindi simpleng galaw. Ito ay nagpapahiwatig na maaaring hindi na willing ang mga ito na maghintay ng rebound.
Ibig sabihin, baka nararamdaman nilang mas may tsansa pa itong bumaba bago tumaas. Ngayon ito po yung pinakamalaking tanong. May pag-asa pa ba itong si Picoin na makabangon? Yan. Hindi pa tapos ang laban para kay Pi. Ayon po sa ilang market watchers, kung malilista ito kay Binance o ibang malalaking exchanges, maaari po itong magbigay ng bagong lakas sa presyo. Ang listing po sa isang kilalang exchange ay maaaring magdala ng bagong demand at interest sa coin. Subalit kung walang bagong development o suporta mula sa team ng Pi Network, maaari pong magpatuloy ang downtrend, lalo na kung marami sa mga holders ang mawalan na ng tiwala at sumunod sa pagbibenta ng mga whales. Ano naman po ang dapat nating gawin bilang mga Picoin holders ngayon? Kung holder ka na ni Picoin, nasa iyo ang desisyon. Kung naniniwala ka pa rin sa long-term potential ng project, pwede kang mag-hold at saka hintayin kung may improvements. Pero kung natatakot kang malugi, baka mas mabuting magbawas muna ng risk o ilipat sa ibang asset. Mahalaga po ang risk management sa crypto. Lagi mong tandaan na ang bawat investment ay may kaakibat na panganib or risk. Kaya huwag kang magpadala sa hype or panic. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang ganitong balita ay paalala na hindi po sapat ang hype para maging matatag ang isang coin. Kahit gaano karami ang Pi holders dito sa Pilipinas, kung ang malaking investors naman ay umaalis na, mahirap pong panatilihin ang presyo. Dapat po nating tandaan na sa crypto, ang presyo po ay hindi lang nakabase sa dami or bilang ng mga users, kundi sa dami ng real value, use case, at saka market confidence. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay nakakabahala po ang ganitong klaseng balita. Pero ito rin ay magandang oportunidad para maging mas mapanuri po tayo bilang investors. Hindi sapat ang dami ng followers ng isang coin sa social media o bilang ng users sa app. Ang mahalaga po ay ang real utility, transparency ng team at tiwala ng market. Kung patuloy tayong maging maalam at hindi basta-basta nadadala sa hype, mas magkakaroon po tayo ng edge bilang crypto traders. Kaya ang payo ko ay mag-research, maging mapanuri at laging mag-manage ng risk. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.